po tayo mga mahal na kapatid. Ama naming Diyos, maraming salamat po. Muli naming nasapit ang aming banal na pagsamba. Maraming salamat. Hindi mo kami binibigo. Palibhasa'y alam na alam mong kailangan namin ang pagpapalakas mo sa amin. Salamat ng marami, Ama. Napakabuti mo sa amin. Di mo kami pinababayaan sa maraming kapahamakan sa mundong ito. Hayag na hayag sa buhay namin. Paano mo kami iniingasan at inililigtas? Salamat ng marami. Sa kabila po ng aming abang kalagayan na hanggang ngayon, nagmamalagi kami. Nangungulila sa mga pagsamba sa loob ng kapilya. Pero Ama, hindi mo naman kami inuulila. Wala man kami sa loob ng kapilya. Bawat pagtitipon namin sa dakong kinaroroonan ng bawat anak mong sumasamba, isinusugo mo ang iyong espiritu. Nililigat mo kami. Pinalalakas mo kami. Pinasisigla mo ang aming pagkataong loob. Paano namin lilimutin ang pagsamba? Kailanman hindi namin pababayaan ang pagsamba. Dito ka namin nakakapiling. Dito kami lumalakas. Dito'y payapa ang aming kalooban. Purihin ka, Ama. Sinasamba ka ng aming mga kaluluwa. Panginoong Jesus, salamat ng marami sa iyo. Salamat, Panginoon. Napakahirap magpaglakbay. Dahil napakabigat ng pasat. Salamat, hindi mo kami pinababayaan. Inaalalayan mo kami. Pinangungunahan mo kami. Purihin ka, Panginoong Jesus. Sinasamba ka ng aming mga puso. Muli mo kaming ipamagitan sa Ama. Kabagan mo po. Lahat kami ay pagpalain. Muling tumanggap kalakas ang aming kailangan. Manaming Diyos, muli kaming mag-aaral ng iyong mga salita. Igayak mo po ang aming mga puso. Mga aral na itinuro ng sugo at ng kapatid na Eranio Manalo. Na iniwan nila para sa amin.
Sinasariwa namin sa bawat pagsamba para ito po ang patuloy na maging gabay at tanglaw namin. Wala nang sino man sa amin ang maligaw at madaya. Di makapamalagi kami sa tunay na paglilingkod sa iyo at maghahatid sa amin sa buhay na walang hanggan. Agalan po namin hinihiling ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Mga mahal na kapatid, meron pong mga pagkakataon sa buhay natin na tayo ay pinarurusahan at dinidisiplina ng Diyos dahil po sa ating nagawang kasalanan o naging pagkukulang sa pagtupad ng ating pananagot. Ang parusa at disiplina po ng Diyos ay nararanasan natin sa iba't ibang anyo. Minsan po, itinutulot ng Diyos na tayo ay magkasakit, kaya ay magbigo sa ating panukala sa buhay. O kung minsan naman ay biglang dumarating isang mabigat na suliranin sa hanap buhay o isang mabigat na pangyayari at iba pa. Dapat po ba tayong magdamdam at lumayo sa Diyos na para bang siya'y ating sinisisi? Dapat po ba tayong magreklamo at ibaling sa paglalasing? Ang pagdurusang pinalalasap ng Diyos sa atin bilang parusa? Hindi po. Sa halip, dapat po na matutunan natin ang wasyong pagharap sa parusa at disiplina ng Diyos sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Ano po ang dapat nating paunawaan kapag pinarurusahan at dinidisiplina ng Diyos ang kanyang mga anak? Sa Hebreo 12:5 hanggang 6, ang sabi ng Biblia, dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Sana napansin niyo. Sa makatwid, ang parusa po ng Diyos sa mga itinuturing niyang mga anak ay pagtutuwid at pagmamahal. Kaya ano ang panawagan sa atin? Ang sabi po ng Biblia, anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Makatwid mali na tayo ay paghimagsik o lumayo sa Diyos sa paraang lalo pang magpakasama kapag pinarurusahan niya sa ating pagkakamali. Yun ang maling ginagawa ng iba eh. Lumalay. Katapos lalo pang nagpapakasama. Hindi. Huwag. Huwag din tayong panghihinaan ng loob at mawala ng pag-asa. Kayo po, mga magulang, kapag nagkakasala ang inyong mga anak, hindi ba't nagpaparusa din po kayo at nagdidisiplina sa kanila? Sapagkat mahal ninyo sila. Ano po kung gayon ang kahulugan? Kapag hindi tayo pinarurusahan ng Diyos, na tila di niya pansin ang ating mga kasamaan. Ang ibig sabihin nito ay hindi tayo mahal ng Diyos. At lalong hindi niya tayo itinuturing na anak. Kasi ang lahat ng mga itinuturing ng Diyos na kanyang mga anak ay pinarurusahan at dinidisiplina niya kapag nagkakasala. Sino ba kinikilala ng Diyos sa kanyang mga anak? Na kanyang mga anak sa mga uling araw na ito? Alam natin mga kapatid. Di ba? Sa Isaiah 43:5 hanggang 6, doktrina yan at madalas na nababanggit sa ating mga pagsamba. Ang sabi ng Diyos, sa mga naging bunga ng gawain ng kapatid na Eranio Manalo, ang sugo sa mga huling araw
ang aking mga anak na lalaki na mula sa malayo at ang aking mga anak na babae na mula sa mga wakas ng lupa. Ang tinutukoy dyan ng Diyos ay yung lahi ng kausap ng Diyos. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan. Silanganan, malayong silangan. Far East, yan ang Pilipinas. Lahi ng sugo. Hindi sa laman. Lahi o bunga ng kanyang pangangaral. Ang Iglesia ni Cristo na ating kinabibilangan. Tayo yan. Kinikilala tayo ng Diyos. Aking mga anak na lalaki, aking mga anak na babae. Lubos nating sampalatayanan, mga kapatid. Kabilang tayo sa mga itinuturing ng Diyos na kanyang mga anak. Ano ang nakalaan sa mga anak ng Diyos? Roma 8:17, ang sabi ng Biblia, kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos, at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Bilang mga anak ng Diyos sa mga huling araw, tayo po'y lubos na nananalig na tayo ay mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Tagapagmana ng pangakong kaharian ng Diyos at buhay na walang hanggan. Ano ang inaasahan ng Diyos sa atin? Sa mga kinikilala niyang mga anak, unang Juan 5:18. Sabi ng Biblia, ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Datapwat at ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili. Ano lamang ang katumbas nito? Bilang mga anak ng Diyos, dapat tayong magsikap at mag-ingat sa ating sarili na huwag magkasala. Alam naman natin, mga kapatid, sa kabila ng ating mga pagsisikap, pag-iingat, magkasala, pero nahuhulog tayo sa pagkakamali. Nagkakasala pa rin tayo. Sapagkat umiiral ang likas ng pagkatao. Kaya paano kung sa kabila nito, sa kabila ng pagsisikap at pag-iingat na huwag magkasalay, nahulog pa rin sa kasalanan, nagpaparusa ang Diyos. Para tayo tawagan ng pansin. Ito'y pagtutuwid at pagdidisiplina ng Diyos. Sa minamahal niyang mga anak. Opo, wala namang parusa na kaaya-aya at masarap sa pakiramdam. Ang parusa ng Diyos ay tiyak na magdudulot sa atin ng kalumbayan, ng hapis at ng sakit ng loob. Kung minsan pa nga'y napapaluha at may mga pagkakataon din napapahabulgol tayo sa pagdurusa. Subalit dapat ba tayong maghimagsik o magreklamo? Ano po ang dapat gawin kapag pinarurusahan tayo ng Diyos bilang mga anak niya? Sa Panaghoy 3:39-40, sabi po, bakit tayo magrereklamo kung pinarurusahan tayo dahil sa ating kasalanan? Ang dapat ay siyasatin natin ang ating pamumuhay at magbalik loob sa Panginoon. Dito niyo. Hindi tayo dapat magreklamo at pag-imagsik. Bakit tayo magrereklamo kung pinarurusahan tayo dahil sa ating kasalanan? Sa halip ano dapat gawin? Ang dapat ay siyasatin natin ang ating pamumuhay at magbalik loob sa Panginoon. Ito sana ang maging patakaran natin sa buhay. Na laging magbulay at magsuri sa lakad ng ating pamumuhay araw-araw. Opo, bilang mga anak, pinarurusahan niya tayo kapag nagkakasala bilang pagtutuwid at disiplina. Subalit, dapat din nating maunawaan kung ano talaga ang marangal na intensyon ng Diyos sa pagpaparusa sa mga anak niyang minamahal. Ano ba talaga ang banal na layunin ng Diyos sa pagpaparusa sa kanyang mga anak sa buhay na ito? Unang Korinto 11:32. Datapat kung tayo hinahatulan at pinarurusahan tayo ng Panginoon upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanlibutan.
Kita nyo, napakabuti ng layunin ng Diyos sa paparusa sa kanyang mga anak sa buhay na ito. Ano yun? Ang sabi ng Biblia, pinarurusahan tayo ng Panginoon upang wag tayong mahatulang kasama ng sanlibutan. Kailan ba at ano ba ang hatol ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan? Sa Apokalipsis 14:11 sa araw yan ng paghukom. Sila'y pahihirapan sa apoy at nasupri magpakailanman. Kayo, mga magulang, ano ang nangyayari sa mga anak na hindi sinasaway at pinarurusahan sa mga pagkakamali? Manapay pinababayaan lamang na gumawa ng masama. Hindi ba sila ang mga anak na unti-unting nasasanay sa paggawa ng mali at sa huli ay nabubuhay na sa kasalanan? Ito po ang ayaw ng Diyos na mangyari sa atin bilang mga anak niya. Kaya ngayon pa lang, bawat pagkakamali, itinutuwid at dinidisiplina agad tayo para wag mahirati sa kasalanan. Para wag mabuhay sa kasalanan. At wag makasama ng sanlibutan sa kaparusahan sa araw ng pag-uukom. Anong dapat natin gawin bilang mga anak ng Diyos? Kung tayo'y pinarurusahan niya, Panaghoy 3:28 at patuloy. Ang sabi ng Biblia, kung siya'y palasapin ng kahirapan, patahimik siyang magtiis at maghintay. At wag mawalan ng pag-asa. Dumulog tayo sa Diyos at tayo'y manalangin. Paano natin patutunayan sa Diyos ang tunay na panunumbalik sa Kanya? Ano ang katunayan na ang pinarusahan ng Diyos ay tunay na nanunumbalik sa Kanya? Sa awit 119:67, ang sabi ng lingkod ng Diyos na natuto ang sariling dati-rati na bubuhay ng baluktot nang ako ay parusahan, salita mo ang sinunod. Hindi po tunay na nanunumbalik sa Diyos ang sinumang itinuwid at dinisiplina ng Diyos pagkatapos ay bumabalik din sa masamang gawi o ginagawa niya ulit ang kasalanan. Ano po ang inaasahan ng Diyos? Tayo ay natuto sa pagtutuwid at disiplina ng Diyos at nagbago mula sa mali at masamang gawa. At higit sa lahat, ay naging masunurin sa lahat ng mga kautusan ng Diyos. Kaya, mga kapatid, bago tayo magtapos at manalangin, inaanyayahan namin kayo na lumapit sa Diyos at manubalik tayo ngayon sa Kanya. Wala namang makapagsasabi po sa atin na hindi tayo nagkasala o nagkulang sa ating mga pananagutan sa Diyos. Sa kabila ng mga pagsisikap natin na huwag magkasala, nahuhulog pa rin tayo sa kasalanan. Ngayong narito tayo sa pagsamba, manumbalik tayo sa Ama. Dumulog tayo at makiusap na muli niya tayong tanggapin at pagpalain. Bakit tayo makaasa muli na tatanggapin ng Diyos ngayon at pagpalain niya? Sa awit 103:8 hanggang 10, sabi ng Biblia, ang Panginoon ay mahabagin mapagmahal, hindi madaling magalit, wagas ang pag-ibig, banayad nga kung magalit. Hindi siya nagtatanim. Yung taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Di katumbas ng pagsuway. Kung siya ay magparusa, hindi tayo sinisingil. Bagaman tayo ay may sala. Mga kapatid, meron bang narinito na nag-atubili, na lumapit sa Diyos? Nag-iisip, baka galit siya at baka itakwil lamang tayo. Meron bang naghahangad ng pagkukup-kup ng Diyos? Subalit nag-aalala at napipigilan. Dahil iniisip, baka mabigo siya sa pagdulog sa Diyos. Mga kapatid, kung pinatulan tayo ng Diyos, sa dami at bigat ng ating mga kasalanan, walang matitira sa atin.
na makaharap sa Kanya. Subalit narinig ninyo ang pahayag ng Biblia. Ang Panginoon ay mahabagin at mapagmahal. Hindi siya madaling magalit. Ang Kanyang pag-ibig ay wagas. Banayan nga kung magalit. Hindi siya nagtatanim. Yung taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Napakabait ng Diyos, mga kapatid. Laging nakabukas ang Kanyang mga kamay upang tanggapin ang nanunumbalik sa Kanya. Ang pag-ibig niya ay hindi nagmamali. Ang kasaganaan ng Kanyang habag ay nagpapatuloy. Halina kayo, mga kapatid. Dumulog na tayo sa ating Amang mahabagin at mapagmahal. Naghihintay siya sa atin na lumapit at manumbalik sa Kanya. Nakahanda siyang masmasan ang sino man na totohanang nanunumbalik sa Kanya at magpapahayag ng Kanyang pag-asa at pagtitiwala. Ihabilin natin sa Ama ang ating buhay, ang ating sambahayan. Lalo na sa panahon ito ay napakapanganib. Sagana ang kasamaan at katampalasanan. Ang mga kalamidad ay mananakas. Pumipinsala hindi lamang ng maraming ari-arian, pati na ng buhay ng tao. Patuloy nating ihabilin sa Kanya ang buhay natin, lalo ng kapakanan ng ating paglilingkod sa Kanya. Na anuman ang mangyari sa ating buhay, huwag niya tayong pabayaan. Mamalagi siya sa buhay natin araw-araw. Tumayo kayo, mga kapatid, at tayo po'y mananalangin. Ama namin Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Ikaw na aming Diyos, na aming pinaglilingkuran. Sagana sa kahabagan. Ang pag-ibig mo, Ama, napakalabay. Hindi nagmamaliw. Kami ang nagkasala. Ngunit ikaw, Ama, ikaw pa ang nagsasabi sa amin na kami ay lumapit at manumbalik sa iyo. Nakahanda kang tanggapin ang sino mang totoong nagbabalik loob sa iyo. Narito na kami, Ama. Lantad sa iyo ang buhay namin araw-araw. Ayag sa iyo ang lakad ng aming mamumuhay. Hindi kami makapagtatago sa iyo. Patawarin mo na kami. Patawarin mo na kami sa aming mga kasalanan. Magpaumanin ka muli sa aming mga pagkukulang. Halika na, Ama. Muli mo ang ipadama sa amin. Tinatanggap mo kami. At muli mo kaming masmasan. Muli mong pagpalain ang iyong mga anak. Naghahabilin kami sa iyo. Ama, kung minsan natatakot kami sa mga nangyayari sa mundo ito. Pero alam namin sumpa mo ito sa daigdig. Ito ang palatandaan, malapit na ang wakas. Malapit na ang aming kaligtasan. Kaya bagaman kami ay natatakot kung minsan, nag-uumapaw sa puso ang kaganakan sapagkat malapit mo na kumakasan. Ang aming mga pagdurusa, nasasabik na kami. Sa araw, nadadalhin mo kami sa piling mo. Doon sa bayang wala nang mga kahirapan, wala nang kalungkutan, wala
wala ng pangamba at takot, wala ng pag-uusig, wala ng kahirapan, wala ng kaapihan. Higit sa lahat ay wala ng kamatayan, pawang kaligayahan ang aming mga naranasan noon. O Ama, sabik na kami sa araw ng aming kaligtasan. Tulungan mo kami. Tulungan mo kami lahat. Makapanatiling matatag sa aming kaalalan. Ano man ang mangyari pa sa buhay namin, ano man ang dumating pa sa mundo, ikaw na ang bahala sa amin. Basta kami magpapatuloy kami, Ama. Kahit kami mahirapan, kahit kami gumapa, magpapatuloy kami. Magpipilit kaming makarating sa piling mo. Huwag mo kami pababayaan. Ang aming ama, ang aming mga anak, pagtsagaan mo sila. Huwag ka papayag. Hindi namin sila makasama sa iyong kaharian. Gawin mo silang matatag sa paninindigan sa panig mo. Maawa ka. Digit mo aming mga panalangin patungkol sa mga may sakit. Pagalingin mo kanilang mga karamdaman. Kung nahihirapan dahil sa karamdaman, bigyan mo ng ginhawa ang aming mga kapatid, lalo na ang kapatid na Teddy. Ang mga kapatid namin hanggang ngayon ay nagtatago, nagtitiis ng mga kalubayan. Huwag mo silang pababayaan saan man naroon, pagpalain mo, tingatan, ipagkaloob ang kanilang pangangailangan. Higit sa lahat, ang kapatid na Angel at mga kasamang na nasa bilangguan, maawa ka po, ipagtanggol mo sila. Masumpungan nila ang katarungang hinahanap nila. Higit sa lahat, pakalaya na po ang mga kapatid namin. Makapiling na po nilang muli ang kanyang pamilya. Ang mga pangako namin sa iyo, lagi kaming magbabagong buhay. Lagi kaming susunod sa iyo. Tulungan mo po na lagi naming maunawaan at tanggapin ang iyong mga pagdidisiplina at pagpaparusa. At magawa namin ang tamang reaksyon. Huwag kaming lalayo, kundi lalo kaming mamunyapit sa iyo. Lalo kaming maging malapit sa iyo. Lalo kaming magsikap na maging masunurin sa iyo. Panginoong Yesus, ipamagitan mo po kami sa Ama. Patuloy mo kaming alalayan, Panginoon. Sa maraming kasamaan sa mundong ito, iba't ibang pain ng diablong nais puminsala ng aming kaalalan. Maawa ka, Panginoong Yesus. Tulungan mo po kaming laging magtagumpay. Manatiling matatag sa pagsunod sa iyong katwiran. Sa mga nagaganap na mga kalamidad, ang malakas na lindol na yumayanig sa iba't ibang dako. Ama, maawa ka, ingatan mo kami. Patuloy na mamalagi sa amin ang iyong pagliligtas. Salamat po ng marami, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Tatapos na po tayo, mga kapatid.
Maraming salamat po. Magandang araw po at magandang gabi.